June Doresa Lucido. Okay, start na po tayo. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinuspindi po ng Qualcomm ang kanilang hearing ngayong 21 sa Thursday. Supposedly may hearing po sila. Nabuking po natin kung bakit po nila biglang sinuspindi. Sa isang interview po ni Abante, mukhang naduduwag na po sila. Yan, pag-uusapan din po natin, ito po, sanga-sanga na naman po kung ano-ano na naman pinagsasabi nitong yung isang committee. Hindi po yung WADCOM, yung pinamumunuan po ni Representative Chua, na gustong-gusto namang umattend ni si BP Sara sa kanyang committee para ipaliwanag daw yung mga hindi nila maipaliwanag. At iba pa pong mga balita. Ay, yung po nga po pala, no? Kumakalat po at sikat na po ngayon. Yun pong boses ni Tatay Digong, yung Filipinos for nothing ba yun? Yan po. I'm not a Filipino for nothing. Naku, kumakalat na po yan kasama po ng mga armadong sundalo. Kung ano po ang mensahe para sa inyo, tayo po, malinaw po yung mensahe ng mga pinararating ng mga tao na to, no, na sawa na sila sa ginagawa nyo, Quadcom, no? Mukhang individually nagpapakita ng suporta itong mga sandatahang lakas natin. Hindi ko po sinasabi na grupo kasi individual po yung pagpapakita nila ng suporta. Alright, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong, men in uniform, hindi lang po kasundalahan, no? Meron din po mga kapulisan. Okay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Pero parinig ko lang. Ito po, ginagawa po nilang background itong speech ni Tatay Digong sa Quadcom. Talagang ano po binigyan po tayo ni Tatay Digong ng one week worth, no, na pag-uusapan sa politika. Grabe po talaga tong mama na to, no. Napakatalino po. Ayon nga sa kanyang anak, sa gradong 1 to 10, 12 po ang nakamit nito ni Tatay Digong. Pakinggan po natin tong kanyang isa po sa mga kanyang sinabi ron, kaso wala tayong dito na lang, pagtsagaan na lang natin. Mukhang malakas naman itong pagkakadirihe rito ni Tatay Digong. Wala hindi gumagana na dahil hindi na sapat. Ito po, sikat na po ito. The evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Ayan po, I'm not a Filipino for nothing. Kalat na po yan sa TikTok. I'm not Filipino for nothing. Mga sundalo, mga kapulisan, individual po itong mga tao nagpo-post. Pinapakita po nila yung mga mukha nila, armado. At habang pinapakinggan po yung sinasabi ni Tatay Digong na I'm not Filipino for nothing. No? Simple lang po yung mensahe. If you have evidence, file cases in court. Yan po. Talagang gigil na po ang mga marami po. Hindi ko po sinasabing lahat, no? Marami po. Kaya doble ang dami na pong iniisip
no? Naisipan na po for the first time, ilang Pasko na po to ni Pangulong Marcos. This will be his third Christmas. Pero ngayon lang po nila naisipan, no, na magsabi na magbawas ng rangya, magbawas ng pagpapakita ng sobra-sobrang selebrasyon. Pero mas maganda yung sinabi mismo kasi kung ano-ano yung sinabi. Ito po sinabi, hinihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ng marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Nakailang Pasko na po, no? Nakailang Pasko na po ang ating Pangulo, pangatlong December na to. Pero ngayon lang po tayo na iwasan ang marangya. Kala mo nagbagong buhay na, no? Nagbagong buhay ka na ba, Nyor? Tuwan-tuwa ako yung salitang Nyor. Nyor, nagbago na ba, Nyor? Paano na yung mga pa-concert mo, Nyor? Ha? Paano na yung gurang-gurang, Nyor? Wala nang concert, Nyor? Ha? Alam niyo po, sa totoo lang, wala naman po talagang maluho at marangya sa Pilipinas. Lalo na po sa gobyerno. Yung taga Malacanang lang po. Kaya ito po, para sa inyo yan, yung sulat na yan, Executive Secretary. At bilang pagtalima, ay alam niyo naman yung DepEd, isa sa mga pinakasipsip. Pero wala naman tayong naririnig na ginagawa ngayon ng DepEd, no? Isa po sa pinakasipsip ay yung DepEd, just in. Kita nyo naman, talima agad eh. DepEd Secretary Sani Angara instructed all schools to scale down their Christmas celebration and enjoin them to utilize the resulting savings as donations for calamity-hit communities. Kawawa naman po. Minsan lang, alam niyo po, dati po sa mga Christmas party, dahil dyan, po sa mga Christmas party, dahil dyan, unang-una na naman pong naapektuhan yung DepEd. Sip-sip eh. Ang malupit niyan, ang malupit po niyan ito, no? Bukod po diyan, tinitiyak ko yan, pagdo-donatein pa mga teacher niyan. Wala na nga Christmas party, magdo-donate pa. Kawawa naman talaga itong mga teacher na to. Magdo-donate pa yung mga yan. Dali lang iutos ng principal yan eh. Matindi talaga kayo. Okay. Ito po yung resulta ng bloodless war on drugs. Bukod dun sa naunahan po yung ating mga kapulisan, 2 pulis at 4 ang sugatan, di ba? Ito pa po, balita sa GMA. Hating gabi nang matagpuan ng bata, wala ng buhay, sa kanal sa labas ng kanilang bahay. 1 taong gulang na bata, dedo sa tiyahin dahil sa paggamit ng droga. Tinaypan, no? Siguro naingayan. 1 taon. Hindi po gagawin yan ng matitinong tao, no? Tiyahin, nagdodroga, tinape. Wala bang, hindi nyo ba isasalang yung mga biktima ng mga drogista? Quackom? Panay po ba mga kamag-anak ng mga drogista, kamag-anak ng mga drug lord, kamag-anak ng mga pusher, mga tulak? Paano tong mga to? Sa bagay, kamag-anak pala yung pumatay. Tiyahin eh. 1 taong gulang dahil po sa droga. Grabe, no? Yan. May makikiramay ba dyan? Meron po bang, ano yung sinasabi nyo? 6 na taon, nadamay. Sa ano? Ito po ang normal na kaganapan. Paglagana po ang droga.
Nawala na po tong mga balitang to sa panahon ni Pangulong Duterte. Maya't maya na po yan. No? Kawawa po ang mga kapulisan, kawawa po ang mga, pag nakapatay ang pulis ngayon, yari, bloodless eh. 'Di ba? Human rights, nasan kayo? Walang rights sa mga yan. Tinira ng adik, umamin eh. Nakadroga daw siya eh. 1 taong gulang. Oh, ayan, mauulitan na naman tayo niyan, no? Ni-rape na lola na pagkamalang Aramin. Hindi na siguro Aramin na ngayon. Lola na rin si Aramin. Siguro mga napagkamalang Alawi. Patay tayo riyan. Okay, ito po. Kasi ayaw gumana nung aking kailangan mapakinggan nyo to eh. Ayaw gumana nito. Gumana ka naman, men. Makisama ka naman. Ito po, guest po si Abante sa, sino na nga to? Matagal na natin hindi napapanood to kasi. Si Gutierrez. Sino na nga tong, na to? Yung dilawan na si, Okay, pakinggan nyo po ha. Ito po ang dahilan malamang kung bakit nila sinuspindi. Sabi niya 12 out of 10 yung acting ng kanyang tatay. Ito po, si Abante. 12 out of 10. Sabi niya 12 out of 10 yung acting ng kanyang tatay. 12 out of 10 ang acting. Ibig sabihin, talagang best actor itong si Pangulo, parang niloloko lang kami. Kami naman, serious naman kami sa pagkatanong sa kanya with all due respect to him. Oo. Okay, sige. Ipapatawag niyo pa ba muli si Duterte sa November 21? Palagay ko hindi na eh. Naging best dramatic actor na siya eh. kaya sa akin, no, including the other Quadco members, I don't think that meron pa kaming dapat na itanong sa kanya unless otherwise talagang gusto namin siyang i-grill on some questions. Nakakahiya naman o nakakaawa naman sa ating Pangulo kasi medyo naawa din ako dahil talagang medyo matanda na siya at hindi na talaga mahina na siya. Nakakaawa naman na i-grill namin ng gusto ang dating Pangulo natin. Kahit na gusto. Palusot ka pa. Ha? Kunwari, naaawa siya. Ayaw na nilang i-grill. Talaga? O napahiya kayo? O dumami lalo yung basher nyo? Tandaan po nyo, bago umaten si Pangulong Duterte dyan sa Quacom, umaangal na yan si Abante, si Dan Fernandez, si Ace Barbers. Hindi po sila sanay. Kasi mga congressman sila, hindi po sila sa national position eh. Sino naman magbabas sa kanila? Wala po. Hindi sanay sa basher yung mga yan. Unlike nitong mga tatawagin nating yung mga senador, at least national yung level nila eh. Ngayon, before umatin si Pangulong Duterte, grabe na raw ang basher ng mga yan. Yon, Christian Esguerra. Grabe na yung basher ng mga yan. O pagkatapos po, nakahanap ka ng katwiran, nakahanap ng katwiran itong si paputol-putol ba? Ito na naman sila. Paki-message nga po kung paputol-putol. Tutuloy-tuloy ko lang. Nakahanap na naman ng katwiran itong si Abante na wag nang padaluhin. Imposible po, no? Imposible po. Sila walang katapusan nga kahit wala na kayong maitanong kala anong pangalan ng mga magaganda kay Mayor Alice Go. Naghahang po kayo. Si Cleope lang. Yes, putol-putol. Hindi naman dalawa, si Edo tsaka si Cleope. Okay. Nasa na tayo? Ito po, no?
Tignan po nyo si Alice Go. At saka yung sino yan, yung isang maganda, si Ong. Ilang beses po na si Alice Go at si Cassie Ong, yung si Cassie Ong. Ilang beses nyo pong inimbita dyan, halos wala naman kayong tinatanong kung di gusto nyo lang patunayan kung in-check talaga. Gusto nyo patunayan si Cassie Ong kung siya ba yung mastermind. Alam na wala po talaga silang kinalaman, no? Ito po, apat kayong committee na nagsama-sama para imbestigahan sino? Si Pangulong Duterte. Bakit isang beses lang po? Bakit po hindi nyo na ayaw nyo nang maulit? Isa lang po ang kahulugan namin yan. No? Ayaw nyo na maging laruan. Ayaw nyo nang pinaglaruan kayo. Ayaw nyo na kayong magmukhang tanga. Wala kayong magawa kay Pangulong Duterte. Expose na expose kayo. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya si Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. No? Imposible. Imposible po yung sinasabi nyo na nakuha nyo na kagad lahat ng gusto nyong makuhang impormasyon. Ilang beses nyo ba sinalang dyan sila Mayor Alice Go tsaka si Cassie Ong tsaka yan si Garma? Mga ano lang po yan, mga minor player lang yan eh. Dahil ang tinutumbok nyo talaga si Duterte. Tapos isang kita nyo lang kay Duterte. Isang kita nyo lang kay Duterte. Ayaw nyo na agad. Tapos kunwari naaawa kayo. Saan kayo naaawa? Baka baliktad. Baka kayo naaawa sa sarili nyo. Sa kahihiyang dinala ninyo sa sarili nyo nung inimbitahan nyo si Tatay Digong. Talaga naman eh. Nagmukha kayong tanga lahat. Opo, lahat kayo. Lahat kayo sa Quadcom. Hindi kayo nakaporma lahat. Yan dapat nagtatapat ka, Abante. Ayaw na naming imbitahin siya sa Quadcom kasi nagmumukha kaming tanga. Lalong dumami ang bashers namin. Naawa kayo kay Tatay Digong? Naawa talaga kayo? Gigil na gigil pa nga kayong papirmahin ng waiver eh. Napahiya pa rin kayo dyan sa waiver na yan. Bakit? Akala nyo kasi pipirma nang walang kapalit. Ang linaw ng sinasabi, ano kapalit? Lahat po ng matatapang sa Quadcom, nawala po yung tapang nila. Thank you very much kay Gregory sa 2001 na pangkape. Totoo po yan. Nawala po tapang nila lahat. Yung mga taga-Quadcom na akala natin, nakakatakot naman, baka bastusin nila si Tatay Digong. Pucha, kahit may magtangka, yes or no lang po. Anong yes or no? Aalis ako rito. Pucha, ano ka, investigador? Hindi ka naman, yung isa naman, ano ka, kowa ka ba? O yung isa naman na tumutula, pucha, kala niya, napasakay niya na si Tatay Digong. Wala pa rin. Asa na nga pala, Luistro, may demanda na ba kayo? Nagdemanda na ba kayo? At ang maganda po, natutunan namin lahat. Hindi lang mga paraan ninyo ng pagtatanong, no? Mali pala yung treatment ninyo sa mga guests nyo riyan. Resource person pala. Tapos papaliwanagan ng mga attorney. Akala nyo, bilib na bilib kayo si Luistro? Ano sabi ni Topacio? Lahat ng abogado pinagtatawanan si Luistro. It may appear. Ang sabi ni Topacio, mukhang matalino si Luistro sa mga bobo. Pero sa mga kapwa niya abogado, pinagtatawanan nila si Luistro. Yun po ang nakakatakot eh. Yung peers mo. Parang ano po yan eh, yung mga magagaling mag-drawing. No? Akala natin, kasi palibasa hindi tayo marunong mag-drawing. Akala natin yung mga magagaling mag-drawing. Putang galing nito mag-drawing. Di ba?
Pero yung mga painter, yun ang nakakaalam kung sino magaling. Kaya po pagdating po sa abogado, ang magsasabi po kung tunay kang magaling, yung mga kapwa niya abogado. So far, wala pa pong abogado na nagsabi na magaling si Luis Tru. Nakita niyo ba yung lahat na nagagalingan? Pare-parehong hindi abogado? Kasi ang magbabalidate ng kausayan mo, yung peers. Mga abogado yung mga yan. Ang magsasabi na magaling ka sa basketball, mga basketball player. Mga taga-PBA, NBA. Yan po ang katotohanan kay Luis Tru. Kaya niyang pabilibin ang mga taong, di ba? Parang halimbawa sa pagbablog, dahil hindi kayo mga vlogger, di ba? Bilib na bilib kayo pag may nagsasalita na magaling. Pero tanungin niyo sa mga vlogger kung sino pinakamagaling. Hindi ako. Tanungin niyo sa mga vlogger kung sino pinanonood ni Marcoleta. Si Badong. Si Badong lang, di ba? Bakit kaya? Ayan yun eh. Sa mga magluluto, putya, pag nakita yung napanood nyo na magluto, eto real talk merong isang chef, kinakantsawan niya, yan naman tao na yan, sikat na sikat yan, pero hindi naman masarap ang pagluluto niyan. Chef yun. Alam nila kung sino yung mga magaling lang sa TikTok eh. Magaling lang sa YouTube. Pero sa totoong buhay, banban. Vlogger, kilala din namin kung sino. Sino ba pinanonood ni Marcoleta? Hindi, ayoko po magyabang. Hindi po. Nanloloko lang tayo. Nang-aasar lang. Punta po tayo kay Inday. Nako po, sari-sari akusasyon na naman. Ayan po tumingin po kayo. Ayan po uso sa TikTok ngayon. Yung ano na nga yan, yung Pilipinos. Yan po, nauso. Maski nga si Topacio, naki-TikTok din. Okay tama Alam niyo naman ng mga abogado, hindi basta-basta naniniwala yan. Ito po, sa sinabi po yan ni Bienvenido Abante, ulitin ko lang po kasi nag-react to si Ronald Llamas eh. Medyo naawa din ako dahil medyo matanda na siya at mahina na siya. Nakakaawa na i-grill namin ng gusto ang dating Pangulo natin. Nagkaroon na ako ng konting sympathy. Bumait ka ba, Abante? Bumait? Bumait si Abante in fairness Hindi po siya kasing tapang ng mga problema Llamas. Ang problema Llamas, may bilang ka ba? Mag-ano lang po kayo. Recharge lang po kayo. Recharge lang. May bilang ka ba, Llamas? Naghang na ba ako? Refresh lang po, refresh. Okay. Hindi nyo tuloy na yung nakumpleto yung Malas talaga to si Llamas eh. Nakabalik na si Ruth sa Dubai. Ito po yung sulat Dear, please be informed that the joint public hearing originally scheduled for Thursday, November 21, 9:30 a.m. at the People's Center Building, House of Representatives, has been canceled until further notice. We apologize for the inconvenience this Akop yung isa pang matanda Pimentel. Hindi. Anong pangalan ng tulad niyan? Na-realize nila, putya, mukhang talo tayo pag iniimbitahan natin si Tatay Digong kaya nahirapan sila. Kaya siguro, postpone muna natin. Isip tayo ng script kung paano hindi na natin iimbitahin si Tatay Digong.
Kasi pahiya po talaga sila eh. Lalong-lalo na yung ano, lalong-lalo na po dun sa parte ng, baka ito nakabukas pa rin, pangatlo. Lalong-lalo na po dun sa parte na ano na atat na atat silang papermahin ng ano ng waiver. O tapos ngayon umangal sila bakit nanloloko daw. Si Duterte pa hindi nyo nga nilinaw eh na naghanap ng kapalit eh. Okay, punta po tayo rito sa isa pang Duterte sa presidente ng impyerno. Ito po ang si Chua at saka tong si Pam Zamora, Congressman Chua at Congressman Pam Zamora ay nag-press con po, no? Dahil po sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa anim na po yan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga tinatahilan at nakikita po natin dito itong mga hindi may paliwanag. At tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. Okay, kaya nila inimbitahan, may nakikita sila ng mga papeles na hindi nila maipaliwanag at tanging sila BP Sara lang daw ang makakapagpaliwanag. Kaso nga hindi sila sinisipot, no? Diyan. Dalawa po yung punto nila diyan eh. Pang-anim na to, hindi kami sinisipot, no? Kasi may mga nakikita kami. Nakikita daw wala po silang nakikitang anomalya. May nakikita sila, hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya nila iniimbitahan si Vice President Sara Duterte at ang mga kasama niya sa Office of the Vice President para sila magpapaliwanag sa kanila. Okay. At ikalawa, ang hindi raw pagdalo ni BP Sara ay pag-aaksaya daw ng pera ng taong bayan. Puta, doon ako nagulat eh. Ganun po kahihina itong mga tao na to. Kasi kada hearing, binabudgetan nila yan. So kung hindi natutuloy ang hearing dahil wala silang resource person, nag-aaksaya ng taong bayan. Therefore, ang bintang nila nag-aaksaya ng pera ng taong bayan, si BP Sara. Kayo po nag-hearing eh. Matagal na po sinabi ni BP Sara, hindi siya atin. Bakit patawag kayo ng patawag? Kung hindi sila umatin at hindi matuloy ang hearing nyo, sayang daw ang pera, kaya kasalanan ni BP Sara. In the first place, bakit ba kayo nag-hearing? Korte ba kayo? May batas ba kayong ginagawa? Ang katwiran mo, meron kaming mga nakitang papeles. Kaninong papeles yan? Yan yung papeles na sinabmit ng Office of the Vice President sa COA, hindi sa inyo. Confidential fund. Tanong, paano nyo mauunawaan? Lahat ba kayong congressman? Kayo bang mga congressman ay mga CPA? Kumuha ba kayo ng CPA? Hindi. Hindi kayo mga auditor? Hindi kayo auditor? Bakit gusto nyong maunawaan yung trabaho ng auditor? Talagang hindi nyo po mauunawaan yan. Kasi ang mga auditor po, pinag-aralan nila ng apat na taon bang CPA? Yung accountancy? 4 na taon po. Tapos sila po ay magre-review pa para sa board exam. Bibihira po nakakapasa bilang CPA. Importanteng mga matatalinong tao po yan. Kaya nyo po hindi maunawaan yung papeles kasi humingi kayo sa COA. Yung pong papeles na yan, para po sa COA yan. COA lang po nakakaalam yan. Alam nyo po ba na ako, paano ba natin sasabihin na hindi mayabang? Pinuno po ako ng isang maliit na ahensya, isang maliit na sangay ng pamahalaan. Gumagawa po kami ng MOOE report. Ipapasa po namin sa mga
sa mga accountant. Alam ko po yung mga ano, pero lahat po ng mga data doon, hindi ko na po alam kung kaya po meron kaming accountant sa opisina. Kaya po meron kaming mga bookkeeper. Kaya po meron kaming mga tauhan, sila po gumagawa nun. Tapos makikita ko na lang, magtatanong ako, ano to, ano to, ano to. Yan po yung binili natin, ito po yan. May mga ano po yan, may mga marami pong mga anong tawag diyan yung halimbawa mga EB, yung mga acronym na sila lang nakakaintindi. Code. Nakakoda po yan. Sasabihin, eto po, sir, kulang ka pa ng pirma dito sa ganun. Sige, pipirma naman ako. Pero bago ko pumirma, tinitignan ko ano yung pinamili namin, na-deliver ba yan, asan yung picture. Bukod doon, confidential fund pa yung gusto nyo suriin. Wala naman po nagsusuri ng confidential fund. Kaya po kayo naguguluhan. Ang basa nyo na sa Mary Grace, dahil kakakalkal nyo, nagutom na yung isa sa inyo, Piatos yata basa riyan, Piatos. Paano kung ang apelyido niya, Diatos? O dahil gutom na kayo, Piatos na tingin nyo. Magbibigay pa kayo na reward ngayon. Siguro tawa ng tawa sa inyo si Miss Diato, si Mary Grace. Di ba? Pinagkakaabalahan niyo yung pangalan niya. Ang punto, no? Sa totoo lang po, hindi nyo trabaho kasi yan. Talagang maguguluhan kayo. Biruin nyo, uunawain ninyo yung mga bookkeeper, yung mga accountant, pinag-aralan nila ng 4 na taon, uunawain nyo sa isang upuan. Tapos sasabihin nyo, kahit po paupuin nyo sila BP Sara dyan, hindi rin nila mapapaliwanag sa inyo na maayos yan. Kaya nga ang trabaho po ng opisina ng gobyerno at ng COA, gagawa yung opisina ng gobyerno na report, ipapasa nila sa COA, pag-aaralan ng COA, pag may kulang, hihingi. Pag hindi solve yung COA, sila po yung mag-i-scratch, hindi to po pwede. Pengi pa ako ng iba. Alam po nila yung hihingiin nila. Kayo, alam nyo ba? Alam nyo ba na yung mga papeles, pag hindi umubra sa COA, hindi ubra tong papeles mo na to. Mali itong mga resibo mo. Ano sa tingin nyo pwede nyong gawin bilang congressman? Mali-mali itong resibo. Yun lang nakikita nyo. Pero pwede po yan, kaya kita nyo yung mga sinasabi nyo sa mga press con. Ang daming pagkakamali sa resibo. Pero pag COA po yun, mali itong mga resibo nyo. Tapos sasabihin niya sa tao, teka po, ang nagkamali po niyan, yung nagbibigay ng resibo sa may, kung bumili sila sa sa may DBM. Ako, bumibili ako sa DBM para wala akong problema eh. Sa DBM kami bumibili ng supply. Pupunta ka lang sa DBM, ipapatama mo. Eto, may note kami ng mali-mali ito resibo nyo. DBM ngayon na magtatama na resibo nila. Alam nyo ba yan? Wala kayong ideya, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. At least ako may ideya nun. Kung mali yung entrada na resibo, tatanggapin mo yan galing sa DBM. Halimbawa, binigyan ka na resibo, bumili ako ng 3 kahon ng bond paper sa DBM. Binigyan ako ng resibo. Hindi ko na i-check yan. Galing ng DBM yan. Direkta na, ipapasa na namin yan sa COA. Yung COA makakakita, may mali dito, may mali dito. May mali daw. Puntahan niyo yung DBM, mali yung resibo nila. Sabi ng COA. Pinasisimple po. Mauunawaan po yan ng accountant ng opisina nyo at accountant at ang COA. Sila nagkakaunawaan. Pero tayong walang alam sa mga accountancy, kahit gaano ka kagaling, pag-aralan mo ng pag-aralan, hindi mo maihabol yung 4 years na kinuha nila yung kurso na yan.
Naintindihan nyo po ang ginagawa nyo sa sarili nyo? Tanong, trabaho nyo ba yan? COA ba kayo? O kaya hindi nyo maunawaan. Hindi kasi kayo COA. Gusto nyong unawain yung trabaho ng COA, hindi naman kayo COA. Hindi nga kayo accountant eh. Paano nyo maunawaan? Sasabihin nyo, may nakita kami, mali resibo. O kung COA makakita niyan, pabago nyo itong resibo nyo kung saan kayo bumili. Pupunta ka lang kung saan ka bumili. Bumili ka sa SM. Yung mga binibilhan ba, perpekto? Hindi. Kaya nga may COA eh. Alam nila yung peke at hindi. Tanong, sinabi ba ng COA na may anomalya? Walang sinasabi ang COA na may anomalya. Isa pang tanong, sinabi nyo ba mga congressman na may anomalya? Parang may anomalya. Parang lang. Pag may parang lang, mag-imbestiga kayo. Yun po ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Wala kayong nakikita. Parang meron lang. Mag-imbestiga na kayo. Bakit? Duterte. Sinabi ba ng COA na may anomalya? Wala. Walang sinasabi ang COA. Sino nagsabing may anomalya? Parang may anomalya, sabi ng mga congressman. Sapat na yun para imbestigahan nyo? Hindi dapat. Hintayin nyo yung COA ang mag-imbestiga at sabihin ng COA na may anomalya, tsaka kayo e-entra. Inunahan nyo pa COA eh. Nasa proseso pa lang sila ng pag-ayos ng papel. Ano sabi ni BP Sara? Lahat ng hihingi ng COA sa amin, bibigay namin. Bigyan ko kayo na halimbawa, diyan ko narinig sa inyo. Hindi ko gawa-gawa to. Pamimigay ng Nutreban. Hanggang kay Kapitan. Dahil si Kapitan, marunong eh. Hanggang kay Kapitan, okay, nireceive ni Kapitan yung Nutreban. Nireceive. Sa inyo ko po narinig to dyan sa hearing. Hanggang kay Kapitan na-receive. Nung pinakain na sa mga bata yung na-receive na Nutreban, wala nang papeles, walang picture, walang naipasa na picture, walang naipasa na pumirma yung mga kumain na Nutreban. Tanong, may anomalya ba? Wala po. Na-receive nga ni Kapitan eh. Sasabihin lang po ng Kap, wala kayong picture. Ay, nakalimutan namin. Padala mo yung picture doon. Kailangan pala nila ng picture. May picture na ngayon. Kap, kulang pa rin. Wala yung pirma ng mga pinakain nyo. Ay, sige. Kilala naman namin yan. Nakalimutan lang nung nag-distribute. Pupuntahan sa bahay. Pwede nang hindi napuntahan yun. Pwedeng tinamad. Nilagay niya, Mary Grace Piatos. Nakukuha nyo po yung warning, hindi pumayag. Puta nilolo, sino tong Mary Grace Piatos? Hindi po Piatos yan, Diatos yan. Diatos, okay na. Nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan. Nag-iimbestiga kayo sa mga bagay na wala kayong kaalam-alam. Kaya ano sinasabi nyo? Sila lang makakapagpaliwanag. Bakit kinakailangan nyo imbestigahan? Wala naman pala kayong nakikitang anomalya. Ang dami pong anomalya. Billion, 500 billion ang budget natin para sa flood control. May baha. Mahina po yung bagyo. Yung unang bagyo, hindi yung yung letter C. Kati. Yung letter C pa lang yung bagyo, binaha na tayo. Doon po nangatwiran na nabangga yung flood control. Kasi si Katrina medyo malakas eh. Maraming tubig. Si Karina, mahinang bagyo. Hindi Christine yun, Kay na yung Christine eh. Nung si Karina pa lang, hinahanap na natin yung flood control. Kasi mahinang bagyo lang eh.
Anong kinalabasan nung bandang huli? Ano na sinasabi ni BBM? Basura lang ang problema, di ba? So, basura. Pero bakit kayo nagpondo ng flood control? Yun po yung may anomalya. Dapat, yun yung iniimbestigahan nyo. Asan yung mga flood control projects? Kaya dumadami yung suporta ni Tatay Digong. Imbestiga kayo na imbestiga. Mula na rin po sa bibig ni Chua. Kasi pinapalaga na sila ng tao eh. Ang dami yung ginagastos na pera sa investigasyon. Wala naman kayo nahihita. Hindi nyo kasi alam kung ano iniimbestigahan nyo eh. Hindi naman kayo investigador, hindi naman kayo COA. Hayaan nyo magtrabaho yung COA. Napapahiya kayo, di ba? Mas lalo po nakakahiya kayo ngayon, hindi kayo sinisipot. Anong gagawin nyo? Papahuli nyo yung Vice President? Ipapakontempt nyo? Gawa-gawa kayo ng usapin, wala namang usapin. Wala namang nagsasabing may anomalya. Walang sinabi ang COA, walang sinabi, wala po talaga. As in wala. Ano iniimbestigahan ninyo? Hindi po, iba po yung Quadcom. Nalilito, kita nyo, nalilito na rin kayo. Ang Quadcom po, yung nag-iimbesta kay Pangulong Duterte. Iba po pong committee, yung nag-iimbestiga kay Sara Duterte. Yung Quadcom po, 4 yun. Nag-iimbestiga kay Duterte. May isa pa pong committee, Committee on Good Governance. Yan naman po yung nag-iimbestiga kay Sara Duterte. Mag-abang po kayo. May committee pa mag-iimbestiga kay Pulong. May committee pa mag-iimbestiga kay Kitty Duterte. Sama nyo na si Kitty Duterte. Siya na lang ang walang bintang eh. Pagbintangan nyo na rin sa salang magandang lahi. Nabitin pa kayo. Si Abansenya, sinasama nyo na, di ba? O yung anak na rin, si Kitty. Pagbintangan nyo na maganda. Imbestigahan nyo ba